Balik kalawang araw na natin ngayon dito sa Piela mga mare. At eto nga si Papa mga mare ay nanguha na nga ng papaya para sa ating tanghalian. Gagataan niya daw, lalagyan niya ng native na manok. At eto nga kinuna ng video ni Samsam mga mare na amaze siya kasi naman itong papaya ay napakataas, marami ring bunga. Ito na nga lang nakakatuwa dito sa amin mga mare. Dito sa Cavite si Papa ay napakasipag din magtanim kaya naman ang daming bunga itong mga tinatanim nila. At kahit nga wala tayo sa Bicol mga mare, parang nasa Bicol na rin tayo dahil sila Papa dito sa Cavite ay mahilig pa rin silang magtanim kagaya nito. Mayroon silang tanim na papaya at iba't ibang klase ng gulay. Ay kaya naman nga mga mare kapag umuwi tayo dito ay nakakatuwa dahil nakikita natin ito may mga sariwang gulay. At eto nga sa tapat ng tindahan ni Mama mga mare ay may mga batang naglalaro. Nakakatuwa dahil dati pangarap lang ni Mama yung tindahan, ngayon meron na siyang tindahan. At sobrang ang dami ng tanim dito sa paligid nila mga mare, marami rin ditong saging. Kaya naman mga mare, kapag umuwi talaga kami dito ay nagre-request talaga ako ng ginataang saging. Yung tawag sa amin sa Bicol ay pinakro. Alam niyo rin ba yung mga mare, kumakain din ba kayo nun? Napakasarap nun sa merienda. Naalala ko tuloy noon mga mare, nung mga bata pa kami, kapag nagagaling kami sa school, ito yung naabutan naming merienda, pinakrong saging. Ito pala yung ginataang saging na hilaw mga mare at nilalagyan ng konting asukal. Abay, napakasarap naman din talaga. Marami rin kaming tanim na kamuting kahoy mga mare o yung tinatawag naming balingoy sa Bicol. Napakasarap ng daon nito kapag ginagataan. At syempre mga mare, hindi rin nawawala itong mga bulaklak kasi mahilig din talaga si Papa at si Mama sa mga bulaklak. Sobrang maganda daw kasi sa paligid kapag may mga tanim na bulaklak mga mare, nakaka-relax din kapag tinitingnan yung mga bulaklak. At meron nga din sila dito mga tanim na mga orchids mga mare, ang kaso lang wala lang mga bulaklak ngayon. At uso pa nga rin dito ang pagluluto sa kahoy mga mare. Ngayon ang gamit ni Papa ito, yung baon ng sobrang malinis kasi itong baon ng nyog mga mare, lalo na kapag tuyong-tuyo, parang uling lang din. Si Papa kasi mga mare ay sanay magluto sa ganitong klase ng lutuan. Ganun siguro talaga mga mare kapag nakasanayan mo nang gawin, hindi mo na may aalis sa sarili mo at madadala mo kahit saan ka pa pumunta. At habang nagpo-voice over nga ako mga mare, maririnig niyo dyan yung boses ni Jude kumakanta pa. At eto nga si Jude ay binisita niya na naman itong paborito niyang kambing. Lagi niyang ginagawa ito kapag pumunta kami dito sa Piela. Pumunta na nga rin kami dito mga mare sa bahay ng kapatid ko. At napakasaya nga dito mga mare dahil naganda sila para mag-boodle fight. Ay sigurado nga mapapadami na naman ang kain natin ito ngayon mga mare dahil napakadami natin dito at masarap kumain kapag meron na silang hinanda dito mga maring inihaw na tilapia. At meron din silang sinabawan na bangus sa nilagyan ng patola. Abay, first time ko rin naman makatikim nun mga mare, napakasarap din naman pala. Ang nagluto pala ng sinabawang bangus mga mare na may patola itong si Kuya Mon, asawa ng kapatid ko. Abay, napakagaling din naman magluto. Tara dito mga mare, saluhan nyo kami kumain. Kumuha na rin kayo ng pagkain nyo at kumain na rin kayo. Kapag ganito nga may mga pagtitipon sa aming pamilya mga mare, ay napakahilig din talaga namin sa ganitong boodle fight. Ewan ko ba, sobrang napapasarap kasi ang kain namin kapag ganitong salo-salo. At dahil minsan na nga lang din natin magawa ito mga mare, ay sinasamantala talaga natin yung pagkakataon na ganitong makakain ng salo-salo kami. Eto na pala yung bahay ng kapatid ko mga mare, sa tapat tayo nila kumain, parang kailan lang. Ngayon ang ganda na ng bahay nila. Dati halos barang-barang lang yun nung unang nagsimula sila mga mare. Yun siguro talaga mga mare, sa simula ay mahirap talaga pero pagka tayo ay makukuha rin natin kung anong gusto natin sa buhay. Siya mga mare, medyo napahaba na naman nga itong ating kwentuhan. Maraming salamat sa panunood.